Hello guys, good afternoon. Habang nagkukwento ako about sa aking feelings na kung paano intindihin yung customer natin palagi. Eto, magtatakal ako ng mga mantika habang nagkukwento ako dito sa about isi-share ko sa ngayon sa about sa ating mga customer. Diba, minsan guys, diba, yung mga customer natin, palagi na natin yung iniintindi kasi yung nasabi, customer is always right. No? Yung feelings nga natin yung mga tindera kasi minsan, diba, ang sama ang feelings natin kasi nga, kung yung baga, sa akin dito naranasan ko kasi na, kung kulang yung pera, dito bibili. Yung natatanggap ko naman yun sa about sa relatives na mas maganda pa nga yung ibang tao kasi palagi nandito dumadamay sa'yo, bumibili yung ibang tao, yung mga pamilya mo kasi minsan parang ayaw ba sa pawan sa buhay, ba? Yung parang ayaw nila yung sa akin dito kasi yung paninda ko dito, hindi na ako kasi yung pupunta pa ako dun sa tabing tindahan pa ng iba, tanong kung magkano yung presyo nila. Kasi naranasan ko na yun na kasi na sabi ko sa presyo natin pantay-pantay lang tayo. Pero hindi ko alam na tinatraidor na pala ako. Ayun na, natuto na ako dun. Yung sa presyuhan, yung akin-akin na lang. Yung marunong ka lang, mayroon ka nang tutubuin na kahit maliit lang, basta mabilis naman nauubos. Ganun lang sa akin. Kaya lang ginagawa ko, hindi na ako nagtatanong doon sa kabilang tindahan kung magkano yung presyo nila. Kasi nga, sasama lang yung loob mo na yun pala, wala naman kayo palang, hindi naman sinunod yung pinagkwentuhan ninyo, pinagkasunduan ninyo, di ba? Dito kasi, meron akong customer na pumunta dito sa akin. Na, hindi naman yun, sabi na customer ko yun. Pupunta yan lang dito. Kasi nga sabi ko mahirap iniintindi mo rin kasi yung kapos-kapos nga sa buhay. At saka inuunawa mo palagi. Nakakasawa din pala no. Pag palagi mo na lang inuunawa. Kasi sabi mapagbigay ka palagi. Kung kailan lang siya magkapera, dito lang siya bibili lang siya, pero yung wala sa doon sa iba kabilang tindahan, bibili lang sa iyo, di ba? Pag bumibili pa dito, yung kulang pa, bibili siya ng items na nagkahalaga ng 80 pesos, ganun, bayad lang sa iyo 35 pesos, palagi na lang kulang, palagi na lang lista. Alam mo, nakakasawa din, di ba? Na ganun ginagawa nila, hindi naman bumibili, pag bumibili kulang, tapos lista, kung kailang may pera, saka na babayad nga ang tagal-tagal, ilang buwan, tagal, di ba? Nakainis, di ba? Kaya nga sabi ko sa partner ko dito, kasi bumili nga, kulang na naman. Sabi ko, ako nga ako harap dun sa customer ko na yun. Sabi ko sa kanya, kulang yung pera mo. Pag kulang, wag na. Sabi ko, kung ano lang yung kaya ng pera mo, yun lang ang bibilihin mo. Kasi nakakasawa rin, kasi hindi naman kayo dito bumibili. Sabi ko, paminsan-minsan gusto ko rin sila na paranasin na matuto din sila. Kasi parang kawawa naman yung tindahan ko Kung baga, hindi nga bumibili dito Yung pag-utang dito, ganun dito yung tindahan ko kasi di ako siya masyadong mahigpit sa mga customer ko, palagi inuunawa, ganun. Kasi lang, hanggang ngayon, hanggang ngayon pa rin. Kasi minsan nakakasama din ng loob kasi nakikita mo pag may pera, doon sila sa kabilang tindahan bumibili. Pag walang pera, dito sila bibili. Yung utang pa nila, naka-aabot din ng 1 taon. Pag New Year, hindi pa nga mababayaran. Alis dyan. Nakakahiya na singilin. Sabi ng partner ko
Pag namatay, buloy mo na. Minsan, masama rin, di ba? Ang ganun, parang, ganun eh. Kaya ito, wala akong ginagawa. Parang gusto ko rin i-share kung paano minsan tayong mag-handle ng ating mga customer. Pero sa akin din, sige, unawain lang natin yun, pero kawawa naman ako. Pero sa yung kawawa na yun, parang sabi ko nga, 'di ba? Sabi ko sa partner ko, 'di ba, kahit ninuloko tayo. Sabi ko, marami tayong customer na umalis dito, hindi taga dito. Nangutang sila, libo-libo, tapos pinaasa na bagong ganito. Magkasahod sila, babayad sila, sabi nila. Pero 'di ba, sabi ko, libo-libo yung yung utang nila. Parang sabi ko, parang wala lang sa akin yung hindi ko talaga dinidibdib or random na ganun yung nilayasan ka ng utang sa'yo. Yung sabi ko lang, sana Lord, ganun lang. Sabi ko, sana doble, triple pa yung babalik sa akin. At yung sa kanya, sabi ko, yung karma sana maranasan niya rin. Sabi ko ganun. Hindi nila alam yung hirap ko kung paano ko talaga. Yung pera na yun, pinagpaguran ko yun. Alam nila yun, magang umaga. Pupunta tayo sa bayan, mamimili tayo ng paninda natin. Tapos yung paninda natin, ina-adjust lang natin, tubo lang tayo ng maliit. May 2 piso, yung malaki 5 piso, 10 piso, ganun. Yung tutubuin at saka bawasan pa yun ng pamasahe, ganun. Sa natutal ko yan sa 10,000 sa ngayon, sa 10,000 na yun na mapamili natin sa ating mga paninda. Dito, mauubos yan sa isang linggo dito. Yung total ko na yun yung mahigit, ang tutubuin ko is 1,800 o kukunin mo pa yun doon yung gastos mo. Magaganon. At saka minsan, di ba, pag may tumutulong sa atin na marami tayong paninda na binibitbit ko, bitin. Di ba, bibigay tayo kahit 10 piso, 20 piso, ganun. Kasi sabi ko, naawa ka rin kasi nga. Yan, sabi ko, yun lang paraan nila na tumutulong sila, magkapera sila. Yun yung ginagawa ko, bibigay ako. Lalo na yung nagmamalimos na kita ko yun na ganyan. Na wag lang sa mga iba yun, parang nanuloko. Yung nakita mo lang parang kawawa. Nagbibigay talaga ako niyan. Kasi yung sabi nga partner ko, pag nakita ka ng ganyan, ng mga tao na parang naghihingi ng pera, kita mo naman yung sitwasyon nila, mabibigay ka kahit 10 piso, 20 pesos, ganun. Nabibigay ka pag mayroon kang barya dun sa bulsa mo, bigyan mo talaga sila. Yun talaga yung ginagawa ko. Kaya yung sabi ko, bless rin tayo kasi nga maawain tayo, matulungin tayo, magtutulong lang tayo sa mga tao. Alam natin na yung kailangan talagang tulungan kaysa yung nagtutulong tayo sa mga tao ba minsan-minsan na parang niluloko na lang tayo, no? Kaya ngayon, kailangan natin mangilatis ng mga tao na tutulungan natin o pauutangin natin, di ba? Ganyan, kasi siguro kayo naranasan nyo rin na ganyan, na sa customer na yung hindi na bumibili sa'yo, utang kung ano yung naranasan nyo na sama ng loob, di ba? Yung sa akin kasi matagal-tagal na ako hindi nagba-vlog. Ngayon ulit ako, mga 1 buwan siguro pahinga ako ng vlog kasi nga medyo busy-busyhan. Kasi mayroon din ako ditong maliit na bata na yung apo ko, yung inalagaan. Nagmamanicure, pedicure din ako. Kaya minsan-minsan share lang ako. Hindi naman sabi na parang sharing lang ba. Parang hindi naman sabi na pasikat ka dito o ano. Parang ganun lang na para lang yung minsan maganda yung parang sama ng loob mo, mailabas mo dito. Sana maka-inspire din ito sa inyo yung aking na-share. At saka yung kung ano yung feelings ng tindera na
yung mga customer na yung ganyan naranasan mo sa kanila. Mm, Salamat sa panood nyo. Eto, habang nag-share ako, gumagawa ako ng eto, ng mantika ako, nagre-retail ako. Sana magustuhan nyo ito, yung aking i-share, at saka yung i-like nyo rin ako, i-subscribe. So, thank you for watching. Sana magustuhan nyo ako. Thank you very much. God bless all. Bye-bye.